the Kalibo Bible Church, Kalibo Reform Bible Church. At tutuusin, alam kong busog na kayo sa mga narinig nyo. Parang nakapag-morning worship na kayo, no? Doon sa ano pa lang. At I was really edified sa mga pagpapaliwanag. At kanina may umaawit na napakalakas sa likod. Dinadaig yung yung gagano rito. And that really helped me worship today. Yung hindi nang nangingibabaw yung mga nasa unahan, kundi may sumisigaw talaga kanina doon sa unang na-edify talaga ako doon sa pag-awit na yun. Talagang ramdam mo yung sa puso niya yung kanyang inaawit. Kung sino man yun, keep that up. Dala-dala ko ka ngayon at hindi providentially, binigyan ako ng water bottle na may kape yun sa loob. Pinipilit kong inumin, pero hindi ko mainom-inom dahil mainit pa rin. Ngayon, just imagine, yung water bottle na yan, na kulay light green, ay punuin nyo ng tubig. Punuin nyo ng to the brim. And then, pagkatapos mapuno yan, subukan yung inyong takpan, tapos subukan ninyong alugin. Pero dahil yan ay isang dekalidad na water bottle, definitely no drop will come out of that. Hindi siya mag-spill over. Alam nyo ba, maraming mga Kristiyano ganon. At napakarami niyan sa Reform Circle. Mga Kristiyano na punong-puno ng theology, punong-puno ng kaalaman, at napakaraming alam tungkol sa salita ng Diyos na hindi mo malapitan dahil baka ikaw ay mapahiya sa karamihan ng kanyang kaalaman. They have so much knowledge, pero kanilang puso sealed. Selyado ng pride, pagmamalaki, selyado ng takot, selyado ng kapaitan o unforgiving spirit. Maaaring naselyohan ng pride dahil nasaktan siya, ayaw niyong kausapin yung kapatid, may sinabi yung kapatid na masakit, ayaw niyong lapitan. Selyado ng takot, kung ano may nagbibigay ng takot sa kanya, maaaring yung future, maaaring hindi maganda yung kanyang trabaho, maaaring yung kanyang may mga kinatatakutan siya. Selyado ng bitterness dahil hindi na-resolve ang isang issue, o kaya ay hindi siya nasiyahan sa pag-resolve ng issue, o kaya selyado ng unforgiving spirit. Hindi niya mapatawad yung kapatid sa ginawa niyang kasalanan sa kanya, sa kabila ng paghingi ng tawad, sa pag-ayos na ginawa ng iglesia o maaaring ng leadership ng church o mga magkakapatid. At dahil doon, hindi niya kaya mag-overflow. Hindi niya kaya maglabas ng tubig. Hindi niya kaya mag-overflow, at ang ating topic na yan, kung nakalagay saan, is thanksgiving. Yung puso na selyado ng mga bagay na to, tuyo pagdating sa pagpapasalamat. Yung attitude ng pagpapasalamat. That person will never abound in thanksgiving. Bigyan ko naman kayo ng kabaliktaran noong sitwasyon na yon. Noong World War II, kung kilala niyo si Corrie ten Boom, isa siyang babae na evangelical, author siya ng libro, at marami siya naging karanasan sa World War II, at yung kanyang kapatid si Betsy, nakulong sila sa Ravensbrück, isang concentration camp sa northern Germany, at ang kanila naging kasalanan, nagtatago sila ng mga Hudyo. You know, during World War II, yung Holocaust, maraming pinatay ng mga Hudyo, yung mga German, dahil sinabi nila ito yung race na dapat ubusin, dapat wasakit, dapat burahin sa balat ng lupa. And because of that goodness na ginawa nila sa mga Hudyo, they suffered deeply. At sila ay nakulong sa concentration camp na iyon. At habang sila nasa concentration camp, nagkakaroon sila ng Bible study sa dami, kahit madami yung mga tao doon. Of course, puro babae yun,
napakaraming mga tao doon, pero yung lugar na dahil maraming tao, hindi nakakaligo na maayos, hindi hygienic yung lugar. Of course, hygiene is a question. Sila ay pinutakti ng kuto. Dumami ang kuto dahil sa mahabang buhok, mahabang mga balahibo, mahaba ang kanilang mga, kung saan man yung mahaba. At nagkaroon ng infestation. At si Cory, nagagalit siya. Naiinis siya doon sa mga kuto kasi nahirapan siyang gawin yung kanyang mga devotion, yung kanilang pananalangin, yung kanilang pag-aaral ng scriptures. Mahirap nga naman mag-Bible study habang nagkakamot ka. Di ba? Ang hirap manalangin, kumakamot ka, tapos kinakagat ka na, magmananalangin kayo. On the other hand, nandun si Betsy, yung kanyang kapatid, nakakulong din. Hindi exempted sa kuto. Kung gaano karaming kuto na nakukuha kumakagat kay Cory, ganun karaming kumakagat sa kanya. But you know what, ang sabi ni Betsy sa kanya, kay Cory ten Boom, we must give thanks for everything, even for the fleas. Kailangan tayong magpasalamat sa lahat ng bagay, maging sa mga kuto. Isip ni Cory, paano bang magpasalamat? Paano magpapasalamat habang nagpe-pray ka, kinakamot ka, kinakagat ka? Paano magpapasalamat? Paano ka magpapasalamat sa torment na binibigay sa iyo ng mga kuto? Later, medyo mahaba ito illustration natin kasi the point is, makakuha nyo kagad ang lesson natin, hindi theoretical. No? Later, they found out the guards refused to enter their barracks because of the fleas. Ayaw pumasok ng mga gwardiya doon sa at sila ay kontrolin sa kanilang mga ginagawa. And because of that, habang nagkakamot sila ng ulo, they praise God. They worship God habang yung mga kuto nasa katawan nila. They were able to do that because of the fleas. So, pansinin na, sabi ni Cory, Betsy was right, tama si Betsy, even the fleas were a blessing. Maging yung mga kuto ay pagpapasalamat. Etong ibig sabihin ng abounding in thanksgiving. Sa ating mundo ngayon, ang pagpapasalamat lagi lang sa mga mabubuting bagay. Ito ang tinatawag na thanksgiving, hindi ito positive thinking. Yung ginawa ni Cory ten Boom was not positive thinking. Hindi rin ito denial ng pain. Hindi sinasabing, wala yan, okay lang yan, maliit na ba? Hindi sinasabi, masakit yung kuto. Very uncomfortable yung mga kuto. But it is based on a heart deeply rooted in Christ that gratitude flows even in suffering. Kapag ako ay ang gusto kong ma-witness sa buhay ko is how a Christian dies in suffering. At ang aking co-elder, ilang beses niya naranasan ito, makita niya in the peaceful suffering of believers. Kaya pag-aralan natin ngayon, yung ating passage ngayon, which is Colossians 2:7, pero babasahin ko muna from verse 1 to give us the context. Colossians 2, verses 1 to 7. Sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap, alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea, at sa lahat na hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan, upang maaliwsan ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Nasa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit.
sapagkat bagaman ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa espiritu, at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, nakaugat at nakatayo sa Kanya, at maibigay sa pananampalataya gaya na itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa mga passage na ito at taliwas ito sa aming likas na mga makasalanan at tulungan mong tingnan namin ito sa liwanag ng iyong salita at sa tulong ng banal na Espiritu. Tulungan mo yung lingkod na sana ay may liwanag ito na maayos sa paraang naiintindihan ng bawat isa maging ng pinakabatang bahagi ng iglesyang ito. Panalangin namin na dahil dito, magligtas ka ng mga kaluluwa sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Colossus ay sinulat ni Apostol Pablo dahil may mga katuroang pumapasok na mali. At ang isa doon ay yung tinatawag na Gnosticism na nanganak pa ng iba. Ang iba doon ay mysticism, na ang ibig sabihin, yung Gnosticism, isa doon sa mga tenet ng Gnosticism ay hiwalay yung laman at saka yung espiritu. Ang laman ay likas na masama. Kung kaya they have nothing to do with the flesh. Eh ang katotohanan, si Kristo ay nagmula sa laman. At isa sa mga pumasok na paniniwala doon sa Colossus ay si Kristo baka hindi talaga naging tao sa laman. At yun na naging discussion dito sa bagay na ito. At marami naging dahil sa maling paniniwala yun, marami nagkaroon ng maraming problema sa iglesia. Bagamat ito ay na-resolve kaagad ni Apostol Pablo. Ngayon, pansinin natin sa ating i-consider na passage, tumalon kaagad ako doon sa pinakahuli. Sa verse 6, sabi doon, kaya't kung paanong tinanggap ni Kristo Jesus, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus sa Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ano yung description kung bakit sila kaya nilang lumakad? Bakit nila kayang lumakad sa Panginoong Jesus? Because of these three things bago yung ating discussion. Una, nakaugat sila sa nakaugat at nakatayo sa Kanya. Nakaugat sila, rooted sila kay Kristo, at dahil sila rooted kay Kristo, nakaugat kay Kristo, kaya nilang tumayo. At dahil doon, matibay yung pananampalataya nila. This is the picture of a vibrant tree. Naalala niyo sa Psalm 1, you will be like a tree planted near a stream of water. Yung kanyang ugat ay nagre-reach doon sa tubig at kahit out of season, yung kanyang mga leaves, yung kanyang mga dahon ay mabunga. Kaya matibay yung puno na yon, it's because they are rooted in Christ, the living water. At dahil sila'y rooted, nakaugat kay Kristo, sila'y nakatayo. At dahil sila'y nakatayo, nagiging mabunga sila. Those three, yung nakatayo, yung nakaugat, nakatayo, at matibay, ito gawa ito ng Espiritu. Gawa ito ng Diyos sa mga taong tunay na nananampalataya. At dahil doon, sila ay nagiging mabunga, at ang isang bunga doon, unang-una, sa verse 7, sa ating binasa, sumasagana sa pasasalamat. Yun ang bunga niya, yun ang apple niya. Yun ang kanyang orange. Sumasagana sa pasasalamat. At tandaan natin, even yung mga bunga, iba-iba yan. May bansot na bunga, may tuyong bunga, may matamis na bunga, at may matabang na bunga. It depends on the quality of the soil at yung root na nakaugat doon sa kanyang source ng buhay. Ang sabi rito, mga kapatid, ang bunga na nakaugat kay Kristo, nakatayo kay Kristo, at
namumunga kay Kristo ay sumasagana sa pasasalamat. At this juncture, nais ko sabihin sa mga hindi pa mananampalataya, don't expect na kayo magkakaroon ng espiritu ng magiging mapagpasalamat. What you will see always ay yung kakulangan. Lagi mo makikita kung anong kulang sa'yo. Pag nakita mo yung bahay ng iba maganda, at yung bahay mo hindi gaano maganda, ang makikita mo yung kulang. Kasi hindi ka nakaugat kay Kristo. So one sure mark ng unbeliever is hindi siya mapagpasalamat. Especially sa ating panahon ngayon, at mapapansin natin ito sa bagong henerasyon, I am not condemning the new generation. This is the work of the evils, because this is the work of so many things. Ang mga tao ngayon, ang pakiramdam nila, they have all the right. Yung sense of entitlement, alam niyo yun? Entitled ako rito, karapatan ko yan. Pag hindi mo binigay sa akin, I will fight for that. You will make me angry. It's because that is our generation today. May sense of entitlement. Yung rights niya lahat. At makikita nyo sa US, kanina nagsasalita si Pastor, nagpapaliwanag si Pastor JP tungkol doon sa exhortation. Yung same-sex relationship. And that is prevalent now in the US. Maging sa Europe, it's because yung restraining hand ng Diyos, yung common grace humihina, kaya nila ginagawa. At ang unang makikita sa mga taong ito, dahil wala yung restraining hand ng Diyos, kawalan ng pagpapasalamat. Ayaw nila magpasalamat. What they see is what they lack. Kung anong kulang, yung laging nakikita. So, tingnan natin ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng abounding? Ang hirap naman siguro na ang kasama mo, lagi nagpapasalamat siya, at may mga pagkakataon hindi na appropriate na magpasalamat. Hindi naman siguro magpapasalamat na habang nag-grieve siya, nagpapasalamat siya. That's, hindi palagay ko, medyo illogical ang tingnan yon. But what does this abounding in thanksgiving mean? Ano ba ibig sabihin nito? Pag sinabing sumasagana sa pananampalataya. Una, 5 bagay. Thanksgiving, katulad na una na ito, sinabi ko na kanina, is the fruit of true union with Christ. Kung ikaw may mapagpasalamat na puso sa mga sandaling ito, it's because ikaw ay nakaugat kay Kristo. Ikaw ay may tunay, buhay na relasyon kay Jesus. Kaya hindi mo makikita kapag ikaw ay sanay sa isang complete meal sa umaga, sa agahan, hindi ka magrereklamo kung bakit walang kape. Hindi ka magrereklamo bakit yung ano nga ba yun? Yung pancake, walang honey at walang butter. Magpapasalamat ka because there is that pancake at may kape. At di ka magpapasalamat, bakit 3-in-1 lang ito? You have a thankful heart. Kasi meron kang tunay na union kay Kristo. This teaches us, mga kapatid, ang tinuturo dito, ito palang intindihin natin. Gratitude is not optional. Hindi ito optional na po pwede ka magpasalamat, po pwedeng hindi. In the first place, kung tayo tunay na niwala na tayo iniligtas ng Panginoon, una nating iniisip palagi, we are not deserving of the least of His mercies. Kaya kung nagkaroon ka ng asawa at hindi mo gusto asawa mo, pasalamat ka. You do not deserve to have a husband or a wife. Pasalamat ka pa rin. Nagkaroon ka ng matigas na ulo anak, iba walang anak. You still have to thank God. Binigyan ka ng mga bagay. Ibig sabihin, pagpapasalamat ko, the same with Corrie ten Boom. Pinagpasalamat niya yung mga fleas.
pinagpasalamat niya yung mga kuto. Bakit? Gratitude, mga kapatid, at tingnan natin ang ating mga puso, it is the inevitable fruit of being truly united with Christ. Ano ba yung sabihin ng inevitable? Hindi, ano ba inevitable sa Tagalog? Hindi maiiwasan. That's why you can thank God in the midst of suffering. Kaya mo. Kasi yun ang bunga. Kung ikaw ay nakasawsaw, ang iyong ugat ay malalim na nakabaon o di naman nakalunod, nakababad sa buhay na tubig, ang matamis na bunga ng pagpapasalamat, kahit ano pa ang panahon na dinadaanan nung punong yung bagyo, taglamig, tag-init, laging ang bunga niya matamis. Ngayon pa lang suriin mo, kapatid. Kaibigan, suriin mo sarili mo. Do you have that fruit? Nasa iyo ba yung pagpapasalamat na yon? Nasa iyo ba yon? O baka, ang dali-dali mong magreklamo kapag walang ganito. Ang dali-dali mong makakita ng mali sa iba. Ang dali-dali mong pumuna ng iba. It's because you might not have that genuine unity with Christ. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na katulad sa bahay nila Pastor hindi ko maiwasan talaga. Sobrang init doon sa na Pastor JP doon sa although, syempre, enjoy naman ako sa aircon. Pero doon sa area na talagang mainit sa taas, sobrang init talaga. Hindi ko naiwasan. Am I complaining? I hope I was not. Pero hindi ko talaga naibulala. So, hindi naman sinasabi rito all the time hindi ka magbibigay ng complaint, hindi ka mag-address ang iyong concern. Hindi yon. Pero sa kabila ng mga concern na yon, nag-overflow ba yung puso mo ng pagpapasalamat? Nando ba palagi yung kahandaang magpasalamat sa Diyos? Yung word ditong, para maintindihan natin kung ano yung word na abounding. By the way, Pastor, hindi ako nagre-reklamo, expected ko na yun, mainit talaga. Nung papunta pa lang dito, isip ko, nako, may mga area sa lugar nila, Pastor, na mainit talaga. And that was what as expected, talaga meron talaga. At palay ko naman, lalo na sa mga bahay na walang gaano insulation. Ngayon, para maintindihan natin, ano ba ibig sabihin ng abounding? Sumasagana. Basahin natin dito the same word used dito sa Luke 9. Alam natin ito, naalala niyo yung feeding of the 5,000. Alala niyo na, ang ginamit doon, 5 loaves of bread and 2 fish. At pinaupo niyang tig 50. 5,000 yung mga kaibigan. By the way, yung 5,000 na yon, mga lalaki pa lang yon. Hindi yun yung 5,000, the whole crowd. Mga lalaki pa lang yon. Pero anong sinabi, pagkatapos ng pagkain ni Jesus, yung 5,000 plus yung women and children. Ano sabi ito sa Luke 9:17? Pansinin natin, medyo mali yung yung pagka hindi natin naintindihan, sasabihin natin iba yung meaning. 9 verse 17. Sabi rito, silang lahat ay kumain at nabusog. At pinulot nila ang lahat ng natira. Yung word na natira, yun yung word na abounding. At sinabi roon, 12 baskets. At yung basket dito, hindi ito yung basket, kaing ito. Hindi natin alam kung ito lalagyan ng mga tinapay o lalagyan ng mga isda. So yung natira rito, 12 baskets na punong-puno ng pinagputol-putol na tinapay. Yun yung abounding. Mula sa maliit, mula sa 5 piraso ng tinapay at dalawang isda, napakain niya 5,000, hindi lang nabusog, may sobra pa. Mga kapatid, that speaks of the spirit na dapat meron ka.
Meron kang kaunti, pero 12 basket yung pagpapasalamat. Because that's the same word used. At hindi magagawa ito without the supernatural power na nanggagaling kay Jesus. Hindi mo magagawa yan kahit anong pilit mo kung wala ka kay Jesus. In other words, mga kapatid, sa iglesyang ito, bawat isa sa inyo may 12 basket full of things. Ibuso sa church pag nagsasama-sama kayo. I doubt kung hindi mapuno yung iglesia because nakikita ng mga tao sa labas na punong-puno ng complaint, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng gustong i-address sa buhay. Makikita, ano ba yung simbahan na yan? Ano ba yung church na yan? Puro pagpapasalam. Siguro ang yayaman lahat niyan. You only had 5 loaves of bread and 2 fish. Pero nakakapag-produce kayo ng 12 basket full of thanksgiving. So, tingnan natin puso natin. Tingnan natin ang ating puso kung gano'n yung ating mga pagpapasalamat. In other words, mga kapatid, yung ating pagiging mapagpasalamat is defined by our relationship with Christ, not by the abundance or the goodness of our situation. Tandaan natin ito. Yung pagiging mapagpasalamat kapag ito ay nakaugat kay Kristo, ang magde-define kung gaano ikaw ang pagpapasalamat mo ay kakaunti o marami, nakadepende yon sa iyong relasyon kay Jesus. The question now is, araw-araw ba natin kinukultivate ang ating relasyon kay Jesus? Ngayon, kami may tanim na ampalaya at saka pipino at ampalaya at saka talong. Nahihirapan yung kasama kong kaibigan kong farmer kasi kulang sa tubig. Ang hirap sa init dahil mainit. Mga bansot. Question kapatid, gaano kadalas na didiligan yung iyong kaluluwa? Kaya sa pamilya, pansinin mo, gawin nyo ito, experiment nyo ito. Pag namin narinig kayo sa kapwa nyo kapatid na mananampalataya, asawa o anak na mananampalataya, puro na reklamo siya. Tingnan nyo mabuti kung saan nakababad yung ugat niya. Kay Kristo ba o sa cellphone? Tingnan ninyo. Dahil related palagi yung dalawang yun. Kaya nga si Apostol Pablo, punong-puno siya ng pagsubok, pero nilunod niya ng pagpapasalamat kay Jesus. So pangalawa pa lang pala tayo, I'm sorry. Pangalawa, ang pagiging mapagpasalamat ay shield. Ito ay kalasag. Ito ay wall. Alam natin kalasag, ano? Yung shield sa mga Roma, yung mga sundalo na meron silang shield para pagka sila ay tinira or tinabak, may shield sila. Yun ang ibig sabihin ng kalasag, ano? Ang pagiging mapagpasalamat ay kalasag against spiritual deception. Yun ang kalasag na, that's our shield against spiritual deception. Verse 8, pansinin natin sa ating passage, verse 8. Colossians 2 verse 8, na sinasabi doon, balik tayo doon. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulaan ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Being a thankful person, meron kang hindi naman immunity, meron kang vaccine against heresy, against apostasy. At hindi yan accident, yung sinulat ni Apostol Pablo. Pagkatapos ng utos niya, pagkatapos ng pagsabi niya tungkol na maging abounding sa pagpapasalamat, nagkaroon siya ng utos. Mag-ingat. Maging mapagpasalamat and then mag-ingat.
Dahil ang apostasy, ang heresy, ang isang backslidden life, mga kapatid, nagsisimula yon sa dissatisfaction. May kulang. Kaya ka nag-apostatize, pag sinabi natin apostasy, kaya ka lumalayo, kaya ka nagkakaroon ng spirit, kaya ka madaling maakit ng mga maling katuruan, madali ka maakit ng mga maling paniniwala, maling kaalaman tungkol sa Panginoon, tungkol sa salita ng Diyos. It's because there is dissatisfaction sa atin. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi natin si Kristo hindi sapat. Hindi sapat si Kristo. Kaya nga yung unequal yoking, yung pag-aasawa ng hindi mananampalataya, kung ikaw mananampalataya, tapos hindi na mananampalataya ang ginawa mong asawa, that's one sure sign of apostasy. Kasi hindi satisfied kay Christ. Hindi sapat si Jesus. O kaya sinasabi natin, kailangan ko pa nang higit pa sa ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Maaari nakikita mo yung kapatid mo, may mga gifts siya na wala sa'yo. Sana may ganun din akong gift. At nalulungkot ka na at nagkakaroon ka na ng pag-iisip, bakit wala sa akin yung ganun? Hindi sapat yung binigay sa akin ng Panginoon. Pero yung mapagpasalamat na puso, sinasabi niya, I have Christ. I am complete. I need nothing more. Masasabi ko na ang Diyos is more than enough para sa akin. Yun ang puso mapagpasalamat. Ang isang Kristiyano, mananampalataya na nag-uumapo sa pagpapasalamat, hindi siya madaling dayain. Hindi siya madaling dayain. Dahil preoccupied siya ay abala sa pagpapasalamat. At ang taong mapagpasalamat, mga kapatid, meron niyang para sa sa mga kabayo, yung tapaoho, alam niyo, di ba? Yung ang tawag doon? Yung tawag namin, tapaoho, hindi ko alam kung tama yon. Yung sa karera, alam niyo, di ba? Kaya pansinin niyo sa mga karera ng kabayo, hindi po pwedeng yung mata hindi ko alam ko, ganun lang yun para dire-diretso yung kanilang takbo. Hindi sila madidistract ng kaliwat ng kanan. Kung ano nangyayari sa kaliwat kanan. Ang taong punong-puno ng pagpapasalamat na nakafocus kay Kristo, hindi niya makita yung trouble sa gilid niya. Hindi niya makita yung kulang sa paligid niya. Kasi nga, focus siya kay Kristo at punong-puno siya ng pagpapasalamat. He is preoccupied with Christ, therefore his heart is preoccupied with rejoicing. Some are led astray, yung iba nadadaya. Ito mga kapatid, ito yung assurance natin, hindi ako kasing talino ni ganitong kapatid, hindi ako kasing talino ni ganyan, hindi ako kasing galing ni ganyan pagdating sa pag-aaral. Ito dapat natin maintindihan. Some are led astray not because they are unintelligent. Hindi ka madadaya dahil hindi kasi ako kasing talino ni pastor, hindi ako kasing talino ni kapatid na ganito. Hindi yun ang dahilan kung bakit ikaw madadaya. But because they are ungrateful. Bakit itong tao to? Alam niya lahat ng theology and yet nag-aasawa siya ng believer. That person is ungrateful. Nakikita niya yung kulang sa kanya. Kaya siya mag-aasawa ng unbeliever. At doon magsisimula yung apostasy. Hindi siya binigyan ng position of leadership sa church. Ang sama ng loob niya. That person is ungrateful. Hindi niya niisip na, okay, hindi ko talaga kaya yun. Magsaserve ako sa Panginoon sa ganito with all my heart, fully rejoicing in Christ, at makikita yung pagpapasalamat niya sa gawain yun. So, hindi natin po pwedeng sabihin at i-excuse ang ating mga sarili,
Hindi ko kasi gaano maintindihan. No. Ang tanong mo sa kapatid sa sarili mo, mapagpasalamat ka ba? Sa kung ano binigay sa iyo ng Panginoon. Because gratitude kills envy. Yung pagiging mapagpasalamat ay pumapatay ng inggit. It silences grumbling. It guards our hearts against lies. Yun ang magbabantay sa mga kasinungalingan. So pangalawa ay maseryon. Pangatlo, yung pagiging mapagpasalamat is the mark of a spirit-filled life. Hindi ko alam, iniisip ko kanina, siguro sumisigaw kanina na naghahabang kumakanta tayo unang hymn na yon. Hindi ko alam, siguro punong-puno siya ng pagpapasalamat. Grace, grace, abounding grace. Hindi niya siguro mapigilan yung puso niya. Are we rebuked? Kapag narinig natin yung taong yon, sumisigaw siya at the top of his or her lung. Samantalang tayo parang, sana matapos itong kanta na ito, napapagod na ako. It is the mark of a spirit-filled life. Hindi yung maraming alam, kapatid. Tandaan ninyo at ngayon palang dapat ilagay nyo sa isipan ninyo, you do not choose a leader of the church because his mind is full of the things of God. Marami siyang alam sa theology. Pag nagpresenta sa inyo, ang dami niyang MD, DD, at kung ano-ano pa. At nai-impress tayo, ang dami niyang alam eh. Ang tanong, mga kapatid, is that person spirit-filled? At makikita niyo kung punong-puno siya ng pagpapasalamat. Hindi puro na reklamo. Mali yung ano niyo, mali yung worship ninyo, mali yung dapat baguhin yan, dapat ganito. Punong-puno ba siya ng pagpapasalamat? Men, gusto niyo ba maging leader ng church? Be filled with thanksgiving. Dapat nakikita, naririnig yun sa inyong pakikipag-usap. Kasi nga, yun ang bunga. At kung gaano ka-sweet ang bunga, that defines what kind of spirit you have. In other words, mga kapatid, thanksgiving is not just a natural response. It is a supernatural work of God. Sabi nga sa Ephesians 5:18 and 20, hindi ko na utusang buksan doon. Sabi rito, pinaliit ko, be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Yung pagiging puno ng Espiritu, nagiging dahilan para magbigay palagian ng pagpapasalamat. In other words, mga kapatid, that means the more Spirit-filled the person is, the more he is thankful. One can only truly abound in thanksgiving through the means God has provided. Do you always read the scriptures? Do you always pray? Do you always have fellowship with one another? Yung mga pamamaraan ng Diyos. And the more you see of Christ in your life, the more you will thank Him. Kung kaya ang isang spirit-filled na Kristiyano, pagka nag-gather ang mga tunay na spirit-filled Kristiyano, yung mga Kristiyanong spirit-filled, makikita mo yun na kasiyahan nila. Makikita mo yung pagkikipag-usap nila sa bawat isa. Yung singing nila joyful. Mga kapatid, let your singing be joyful. Pag nag-gather kayo, katulad nung sumisigaw na yun kung sino yun. Natitempo ka nila, sino ba yun? Naiinggit ako Sa susunod, don't allow this tatlong na dito, apat na dito na sila lang aawit. Kung talaga spirit-filled ka at punong-puno ng pagpapasalamat, definitely lulunurin yung tatlo rito. When you sing.
joyful singing, reverent prayer. Yung pananalangin punong-puno sa puso at punong-puno ng pagpapasalamat. So that's the third. Now the fourth. Bakit kailangan natin mga kapatid ito? Thanksgiving is the Christian's witness to the world. Mas marami tayo ma-attract na mga mananampalataya. Bago ko sabihin yan, bakit ang isang club, for example, ng mga club ng mga motorsiklo, club ng mga isang grupo, bakit sila dumadami? Palagay niyo bakit sila dumadami? Lions, Rotary Club, bakit sila dumadami? It's because they share the same interest. Di ba? Yung mga Rotarian, ang interest nila magpayaman at tumulong sa iba. O kaya ginagamit nila yung grupo nila to connect with another person na makakatulong sa negosyo nila o maaari nilang tulungan. They share that same interest. Yung mga mahilig sa motorsiklo at yung brand ng motorsiklo, dapat ganito bago ka maging part nila. Lumalaking grupo nila because they share the same interest. May problema sa church. We do not share the same interest. Di ba? Ikaw mahilig sa sakyan, ikaw mahilig sa bahay, ikaw mahilig sa pagbabasa, ikaw mahilig. How can we now make the church grow? Paano palalaki ng iglesia? Kapag punong-puno ng pagpapasalamat yung church na yon. Pagka maririnig ng bisita sa pagpasok sa church, ay, salamat sa Diyos. May isa kaming membro dati sa Moonwalk. Pag-upo niya, talagang lifted my heart. Ang sabi niya, pag-upo niya, ay, salamat Sunday, I can worship God. Hindi yung, naku, yung labahan ko. At yung mga ganong instances, mga kapatid, that's clear in my memory. Pero mas clear sa memory ko yung mga taong mareklamo. Bakit? Kasi pag nakita ko yung taong yon who is full of thanks, gusto ko siyang lalapitan. Pero yung mareklamo yun, iwas tayo dyan. Puro reklamo yan. Wala kang marinig dyan kundi reklamo. Bakit ganito asawa ko? Bakit ganito trabaho ko? Bakit ganyan ang church? Bakit ganyan ang pastor? Bakit ganyan? Lahat may bakit. No believer enjoys spending time with a bitter, complaining person. At kapag kapatid, nag-i-enjoy ka na makisama sa isang taong punong-puno na reklamo, more or less, ganun ka rin. But people are drawn to any who radiates joy and gratitude, especially in hardship. Meron kaming membro sa church. Alam niyo, membro namin na yun, babae siya, dalaga siya. She's now in her 50s. Ang buhay niya sa bundok. So, pagka siya ay pupunta sa church, kailangan niya mag-hiking, bababa, tapos maghihintay ng tricycle, umulat umaraw, hindi siya nawawala sa church. At pagdating sa church, pag tinanong mo si Pastor Rene, kasi na-meet na siya si Pastor Rene, tinanong mo, Pastor, kilala ba itong si Sister, wala sasabihin na, Sister Yoli? Kilala niyo si Pastor? Ay, lagi nakangiti. Kapatid, ang hirap na sabihin na, kilala mo si Pastor Jeff? Ay, suplado? Hindi ba? Yung kapatid ko yung sa pananampalataya, dalaga siya. I never heard her complain. Ang lagi niyang pagpapasalamat, binigyan siya 500 piso, talagang tatalo na siya sa tuwa. Bibigyan mo siya ng konting bagay, magpapasalamat, hindi sabihin, bakit luma? Bakit may butas? Bakit anong brand to?
Gustong-gusto ko siyang kasama. In other words, nalilip yung puso ko minsan bagsak, minsan nanlalamig because of her grateful heart. Do all things, sabi sa Philippians 2:14-15, without grumbling or disputing, among whom you shine as lights in the world. Yun ang reason, kapatid, kung bakit ayaw tayong sinasabi tayo ng Panginoon, gawin yung mga bagay na hindi kayo nagrereklamo, kaya parang nagmamurmur kayo, kaya nag-aaway-away kayo. Dapat ginagawa ko to, akin yan. Kasi tayo ay dapat nagsashine, nagliliwanag bilang mga ilaw sa mundong ito. Gratitude is a gospel witness. In a world poisoned by entitlement and complaint, gratitude stands out. Bakit? It points to a greater source of joy. Ang tao mapagpasalamat, kapag alam mong hirap siya, imposibleng gawan niya yun. May isang source of power na mas malaki pa sa kanya. Hindi yun dahil nasanay siya magpasalamat, merong source na pinanggagalingan, and that is Christ. Dahil meron siyang tunay na union kay Christ. Kaya kung kapatid, ikaw hindi ka ganun kagaling pagdating sa theology, hindi ka ganun ka talino, katalas o ano. Ang tanong ko, ikaw ba may true union with Christ at makikita hindi sa galing mo sa theology? Makikita yan. Salamat Panginoon, kaya praise palagi. Yun ang laging command sa Psalms. Praise God, bless God. Hindi naman sinasabi, huwag kayong magpakatalino. Pero hindi pababayaan yung pagiging mapagpasalamat. So, panglima, thanksgiving at panghuli. Thanksgiving flows from a right view of grace. Bakit dapat tayo magpasalamat? Bakit dapat tayo mag-umapaw sa pagpasalamat? Because of grace. Dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi sa Romans 5:8, God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. At sanay na tayo doon, di ba? Medyo sanay na tayo doon. Pero kanina may sinabi si Pastor JP, ang tunay na dahilan ang tunay na reason, ang tunay nating kalagayan, we are the chief of sinners. Di ba? Sino ba mas makasalanan, yung kapatid mo, ikaw? Well, subjectively, maaaring siya. Subjectively. Pero objectively, mas makasalanan ka kaysa sa kanya. Sa pakiramdam mo, mas makasalanan siya. Bakit? Nabababae siya, nagmumura siya, puro siya reklamo. That's the subjective. Pero yung objective na pinipresent sa iyo ng Diyos, kapatid, ayon sa scriptures at ayon sa example ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, para sa kanyang sarili, objectively, I am the chief of sinners. Maaaring ko, kapag ako kumpara nyo, ako sa ibang mga lalaki, ibang mga asawa, mas mabait si Pastor Andy, mas magaling siya, mas ganito siya, ganyan. That's the subjective. Pero objective, pag tiningnan ko yun, ang sarili ko over that person, titingnan ko in the light of the gospel, mas makasalanan ako kaysa sa kanya. Binuhusan ka ng biyaya ng Diyos. Niligtas ka habang ikaw ay makasalanan, habang ikaw nakaganon sa kanya. Hindi ka ba magpapasalamat? Ang picture dyan, isang bata, o isang tao, meron akong kapatid, may kapatid ako, na nag-adapt. Medyo may edad na in-adapt niya. At that time, was 7 years old, 6 years old. I'm not saying this para i-comment siya or what, just an illustration. At wag nyo na siya kausapin pagka wag nyo i-point out yon. But that child, punong-puno ng naughtiness. Punong-puno ng maraming mga wickedness. Nagmumura, nagtetret, nananakit. But because my sibling adopted that child, nilagay yung pag-ibig niya doon sa batang yun. So nakita ko yung suffering, narinig ko yung mga suffering na nagkukwento siya, sinasaktan siya, sinasampal siya, sinisipa siya, tinutulak siya. Anong response niya? Niyayakap yung bata.
That's my condition bago ako niligtas ng Panginoon. Niyayakap niya ako. Why should I not be thankful? Hanggang ngayon, nag-ano pa rin yung batang yun, nag-ano pa rin, lumalaban pa rin. Ang response nila palagi, yakapin siya. Assure him, I love you. We love you. Kahit di ka namin kadugo, we love you. Ganon ginawa ng Panginoon sa atin. Kung ikay tunay na niligtas ng Panginoon, hindi mo iisipin kung anong kulang sa'yo. Una mong iisipin, are you worthy of the salvation God has given you? Medyo medyo lumagpasyata ako. So mga kapatid, are we still amazed by grace? So application na lang. Tatapusin ko na. Nakita natin na tayo ay nakaroot kay Kristo, nakaugat kay Kristo, tayo tatayo sa Kanya, tayo ay mapapatatag sa pananampalataya sa Kanya. Ang tanong ngayon sa atin, at ang response ba natin ganito, do we abound in thanksgiving? Huwag tayo maging sealed water, katulad nung binigay sa akin. Seal, talagang pag binuksan ko, mainit pa rin talaga. Kaya kailangan ko seal uli, maya-maya. Mainit pa rin, pero hindi nakikishare. At yung sharing na ipagpapasalamat. Don't be like that sealed water bottle. Full, punong-puno, reformed. Daming alam na mga libro. Ang daming alam na theological knowledge. And yet, walang pagpapasalamat. I urge you today, reflect on the cross, yung lumang krus. Let the ugliness of Calvary remind you of the glory of Christ. Bakit hindi matanggap ng mga Hudyo na si Kristo ang Messiah? Kasi nakikita nila yung krus na punong-puno ng mabaho at foul smell nung natuyong dugo. How can a glorious thing come from that ugly thing? Pero nare-reflect ko na isang tunay na mananampalataya na punong-puno ng pagpapasalamat because that ugliness represent me. Akin yun. Yung malansang amoy na masangsang na amoy ng dugo na nabuhos at nangangamoy doon sa Calvary, doon sa Golgotha. Akin yun. It was supposed to be mine. Pero hindi na sa akin yun. Kay Kristo yun. Kahit anong sangsang nun, I see the glory of Christ. Pangalawa, meditate on grace. Let the mercy of God fuel songs in the dark nights of your life. Tandaan niyo mga kapatid, marami pa tayong dark nights na mararanasan sa pananampalataya. Hanggat nasa lupa tayo, don't expect na mawawala yung problema mo. Don't expect na mapapabuti ang buhay mo economically. Hindi yan binigay sa atin naman. Hindi yan ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Abound in thanksgiving then. Maging punong-puno tayo ng pagpapasalamat. And I hope sa mga susunod na pag-awit, hindi lang isang maingay na maririnig ko, kundi lahat tayo. Maintindihan ko naman kung hindi mo naawit dahil hindi pa tayo pamilyar. Maintindihan ko naman. So pag-uwi ko mamaya, maalala ko yung umawit na yon. Parang bata yun eh. Bata pa yata yun. Ingay niya. Sana maalala natin siya. Ngayon, kaibigan, sana makita mo. Kaya ba, hindi ako mapagpasalamat, hindi pa ako niligtas ng Panginoon? Then it is now time to come to Christ, go to that ugly cross, embrace the cross, and see the glory of Christ. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita at panalangin namin na baguhin mo ang aming puso at lunurin kami sa pagpapasalamat at pagluluwalhati sa iyo. Sa ginawa mo
sa amin. Sa ngalan ni Jesus.